Three-term diagnostic test for grade 1. So we are done in GMRC. Now let's proceed in language 1. Part 1. Multiple choice. Choose the best answer. Write the letter of the correct answer. Number 1. Pagpasok ni Liza sa silid-aralan sa umaga. Nakita niya ang kanyang guro. Alin ang angkop na pagbati? Letter A, paalam po. Letter B, magandang umaga po. Letter C, ayoko po. Or letter D, salamat po. Ang tamang sagot ay letter B, magandang umaga po. Number 2, nakita ni Ben ang lalaking guro sa pasilyo. Alin ang wastong pamilyar na pantawag? Letter A, binibini. Letter B, aling. Letter C, ginang. Or letter D, ginoo. Ang tamang sagot ay letter D, ginoo. Number 3, alin sa sumusunod ang naming word na tumutukoy sa tao? Letter A, nanay. Letter B, lapis. Letter C, paaralan. Or letter D, tumakbo. Ang tamang sagot ay letter A, nanay. Number 4, si Ana ay may alagang pusa sa bahay. Sa pangungusap, alin ang naming word na tumutukoy sa hayop? Letter A, Ana. Letter B, bahay. Letter C, pusa. Or letter D, may. Ang tamang sagot ay letter C, pusa. Number 5, nasa kusina si nanay at nagluluto ng sopas. Alin ang salitang tumutukoy sa lugar? Letter A, nanay. Letter B, kusina. Letter C, sopas. Or letter D, nagluluto. Ang tamang sagot ay letter B, kusina. Number 6, sinabi ng guro, pumalakpak ng isang beses. Ano ang dapat gawin ng bata upang masunod ang panuto? Letter A, umupo sa sahig. Letter B, tumakbo sa labas. Letter C, magtanong sa katabi. Or letter D, pumalakpak ng isang beses. Ang tamang sagot ay letter D, pumalakpak ng isang beses. Number 7, gusto mong malaman kung saan inilagay ang iyong lapis. Aling tanong ang angkop gamitin? Letter A, saan po ang aking lapis? Letter B, sino po ang aking lapis? Letter C, kailan po ang aking lapis? Or letter D, bakit po ang aking lapis? Ang tamang sagot ay letter A, saan po ang aking lapis? Number 8, sa pangungusap na mahal ko ang aking pamilya, alin ang high frequency word na tumutukoy sa kasapi sa tahanan? Letter A, mahal. Letter B, aking. Letter C, pamilya. Or letter D, ko. Ang tamang sagot ay letter C, pamilya. Number 9, nais ni Carlo ipakita na siya ay masaya kahit hindi pa siya marunong magsulat ng buong pangungusap. Alin ang maaaring gamitin upang ipahayag ang kanyang ideya? Letter A, sirang papel. Letter B, masayang mukha o drawing. Letter C, saradong aklat. Or letter D, walang sagot. Ang tamang sagot ay letter B, masayang mukha o drawing. Number 10, pinapili ang mga bata ng aklat na babasahin. Alin ang sagot na nagbibigay ng malinaw na dahilan sa pagpili? Letter A, ito iyon. Letter B, aklat ito. Letter C, hawak ko ito. Or letter D, pinili ko ito dahil gusto ko ang larawan ng pamilya. Ang tamang sagot ay letter D, pinili ko ito dahil gusto ko ang larawan ng pamilya. Number 11, tinanong ng guro si Mira tungkol sa kanyang ginawa bago pumasok. Alin ang sagot tungkol sa sariling karanasan? Letter A, ako po ay naligo, kumain at naghanda ng aking bag. Letter B, ang bag ay kulay asul. Letter C, may lapis sa lamesa. D, ito ay paaralan. Ang tamang sagot ay letter A, ako po ay naligo, kumain at naghanda ng aking bag. Number 12, nauuhaw si Nilo habang nag-aaral. Ano ang dapat niyang sabihin? Letter A, tatahimik na lamang siya. Letter B, nauuhaw po ako, maaari po ba akong uminom ng tubig? Letter C, ayoko na po. Or letter D, tatakbo siya palabas ng silid.
Ang tamang sagot ay letter B. Nauuhaw po ako. Maaari po ba akong uminom ng tubig? Number 13. Gusto ni Ana na iabot ng kaklase ang Crayola. Alin ang magalang na pakiusap? Letter A. Ibigay mo iyan. Letter B. Akin na iyan. Letter C. Pagkiabot po ng Crayola. Or letter D. Bakit may Crayola? Ang tamang sagot ay letter C. Pagkiabot po ng Crayola. Number 14. Nahihirapan si Leo sa gawain. Ano ang dapat niyang sabihin sa guro? Letter A. Tapos na po ako. Letter B. Gusto ko po ang lapis. Letter C. Maganda po ang larawan. Or letter D. Maaari po ba niyo akong tulungan? Ang tamang sagot ay letter D. Maaari po ba ninyo akong tulungan? Number 15. Alin sa sumusunod ang pangungusap na nagtatanong? Letter A. Malinis ang aming silid-aralan. Letter B. Nasaan po ang aking aklat? Letter C. Umupo ng maayos. Or letter D. Ang galing. Ang tamang sagot ay letter B. Nasaan po ang aking aklat? Number 16. Sinabi ng guro, pumili ng maayos. Anong uri ito ng pangungusap? Letter A. Pangungusap na nag-uutos. Letter B. Pangungusap na nagtatanong. Letter C. Pangungusap na nagsasalaysay. Or letter D. Pangungusap na nagpapakita ng matinding damdamin. Ang tamang sagot ay letter A. Pangungusap na nag-uutos. Number 17. Umulan ng malakas kaya bumaha sa bakuran. Ano ang bunga ng malakas na ulan? Letter A. Umulan ng malakas. Letter B. May bakuran. Letter C. Bumaha sa bakuran. Or letter D. May ulap sa langit. Ang tamang sagot ay letter C. Bumaha sa bakuran. Number 18. Sa pangungusap na tumalon ang bata sa palaruan, alin ang action word o salitang kilos? Letter A. Bata. Letter B. Palaruan. Letter C. Ang. Or letter D. Tumalon. Ang tamang sagot ay letter D. Tumalon. Number 19. Alin sa sumusunod ang salitang tumutukoy sa oras o panahon? Letter A. Kahapon. Letter B. Mabait. Letter C. Lapis. Or letter D. Pusa. Ang tamang sagot ay letter A. Kahapon. Number 20. Sa pangungusap na masipag ang bata sa paggawa ng gawaing bahay, alin ang salitang naglalarawan? Letter A. Bata. Letter B. Masipag. Letter C. Paggawa. Or letter D. Bahay. Ang tamang sagot ay letter B. Masipag. Number 21. Hindi naintindihan ni Mia ang panuto. Ano ang dapat niyang sabihin? Letter A. Ayoko po. Letter B. Pakiulit po ang panuto. Letter C. Tapos na po ako. At letter D. Aalis na po ako. Ang tamang sagot ay letter B. Pakiulit po ang panuto. Number 22. Sinabi ng guro, ang galing ng iyong pangkat. Ano ang angkop na kilos ng mga bata? Letter A. Ngumiti at pumalakpak. Letter B. Sumimangot at yumuko. Letter C. Tumalikod at tumalis. Letter D. Umiyak ng malakas. Ang tamang sagot ay letter A. Ngumiti at pumalakpak. Number 23. Basahin ng pangungusap. Pareho silang tumutulong sa bahay. Ano ang ipinahihiwatig ng salitang pareho? Letter A. Magkaiba ang kanilang ginagawa. Letter B. Walang ginagawa ang dalawa. Letter C. May pagkakatulad ang kanilang ginagawa. Or letter D. Isa lamang ang tumutulong. Ang tamang sagot ay letter C. May pagkakatulad ang kanilang ginagawa. Number 24. Basahin ng pangungusap. Hindi tulad ni ate na mahilig umawit. Si kuya ay mahilig sumayaw. Ano ang ipinapakita ng pariralang hindi tulad? Letter A. Pagkakaiba ng hilig. Letter B. Pagkakapareho ng pangalan. Letter C. Pagkakasunod ng gawain. Or letter D. Panghingi ng tulong. Ang tamang sagot ay letter A. Pagkakaiba ng hilig. Number 25. Pagkatapos makinig sa kwento, pinasabi ng guro ang nangyari. Alin ang nagpapakita ng muling pagkukwento? Letter A. Maganda po ang larawan.
Letter B, hindi ko po alam. Letter C, una, nakita ng bata ang ibon. Pagkatapos, tinulungan niya ito. Or letter D, may lapis po ako. Ang tamang sagot ay letter C, una, nakita ng bata ang ibon. Pagkatapos, tinulungan niya ito. Number 26. Alin ang tamang pagkakasunod ng mga salitang ginagamit sa pagsasaayos ng tatlong pangyayari? Letter A, ikatlo, una, dalawa. Letter B, una, ikalawa, ikatlo. Letter C, ikalawa, ikatlo, una. Or letter D, una, ikatlo, at ikalawa. Ang tamang sagot ay letter B, una, ikalawa, at ikatlo. Number 27. Nawala ang laruan ng bata. Tahimik siya at nakayuko. Ano ang maaaring nararamdaman niya? Letter A, tuwang-tuwa. Letter B, nagugutom. Letter C, nalulungkot. Or letter D, inaantok. Ang tamang sagot ay letter C, nalulungkot. Number 28. Si Dina ay laging tumutulong sa pag-aayos ng kanyang gamit at sumusunod sa magulang. Anong katangian ang ipinakikita niya? Letter A, masipag. Letter B, maingay. Letter C, makulit. Or letter D, malilimutin. Ang tamang sagot ay letter A, masipag. Number 29. Nakinig si Sam sa kwento tungkol sa batang tumutulong sa bahay. Alin ang sagot na nag-uugnay sa sariling karanasan? Letter A, ako rin po ay tumutulong sa paghahanda ng pagkain. Letter B, ang kwento ay nasa papel. Letter C, may mesa sa bahay. Or letter D, ang bata ay bata. Ang tamang sagot ay letter A, ako rin po ay tumutulong sa paghahanda ng pagkain. Number 30. Nakita ni Rina ang araw na nakaturo sa kanan. Ano ang ibig sabihin nito? Letter A, tumigil ka. Letter B, pumunta o tumingin sa kanan. Letter C, bawal magsalita. Or letter D, hugasan ng kamay. Ang tamang sagot ay letter B, pumunta o tumingin sa kanan. Number 31. Ang klase ay magsasagawa ng sabayang bigkas. Ano ang dapat gawin ng bawat bata upang maging maayos ang pagbigkas ng pangkat? Letter A, sabayan ng pangkat sa tamang bigkas at kilos. Letter B, sumigaw ng mas malakas kaysa sa lahat. Letter C, tumayo lamang at hindi bibigkas. Or letter D, maglaro habang nagsasalita ang pangkat. Ang tamang sagot ay letter A, sabayan ng pangkat sa tamang bigkas at kilos. Number 32. Makikinig ang mga bata sa panuto sa pagtawid. Bakit kailangan makinig? Letter A, para makatulong sa klase. Letter B, para malaman kung paano maging ligtas. Letter C, para makipaglaro sa labas. Or letter D, para makakuha ng Crayola. Ang tamang sagot ay letter B, para malaman kung paano maging ligtas. Number 33. Ang halo-halo ay pagkain kilala sa maraming lugar sa Pilipinas. Ano ang ipinakikita nito? Letter A, ang pagkain ay walang pangalan. Letter B, ang lahat ng pagkain ay laruan. Letter C, ang pagkain ay hindi mahalaga. Or letter D, ang pangalan ng pagkain ay maaaring kaugnay ng kultura ng isang lugar. Ang tamang sagot ay letter D, ang pangalan ng pagkain ay maaaring kaugnay ng kultura ng isang lugar. Number 34. Tinanong ng guro, sino ang kasama mo sa bahay? Alin ang sagot na nagbibigay ng impormasyon? Letter A, kasama ko po sina nanay, tatay at kuya. Letter B, ayoko po. Letter C, bakit po? Letter D, pakiulit po. Ang tamang sagot ay letter A, kasama ko po sina nanay, tatay at kuya. Number 35. Nakita ng bata ang ibong nahulog. Tinawag niya ang kanyang nanay. Ano ang maaaring mangyari? Letter A, iiwan nila ang ibon sa sahig. Letter B, magtatago ang bata sa kwarto. Letter C, tutulungan nilang mailigtas ang ibon. Or letter D, kakain sila agad ng merienda. Tamang sagot ay letter C, tutulungan nilang mailigtas ang ibon. Number 36. Narinig ni Lani, ang bata ay dapat tumulong sa gawaing bahay. Ano ang
sinasabi ng teksto? Ang laruan ay nasa kahon? Letter A, ang laruan ay nasa kahon. Letter B, ang bata ay dapat tumulong sa gawaing bahay. Letter C, ang gamit ay kulay pula. Or letter D, ang bahay ay malaki. Ang tamang sagot ay letter B, ang bata ay dapat tumulong sa gawaing bahay. Number 37, nasaktan ang tuhod ni Omar sa palaruan. Ano ang dapat niyang sabihin sa guro? Letter A, may puno po roon. Letter B, maganda po ang araw. Letter C, gusto ko pong maglaro. Or letter D, nasaktan po ang tuhod ko, kailangan ko po ng tulong. Ang tamang sagot ay letter D, nasaktan po ang tuhod ko, kailangan ko po ng tulong. Number 38, napansin ni Bea na ang salitang nanay sa bahay nila ay ina naman sa awit na narinig niya. Ano ang ipinakikita nito? Letter A, iisa lamang ang maaaring gamitin na salita. Letter B, hindi dapat makinig sa ibang salita. Letter C, maaaring may iba't ibang salita para sa iisang tao o bagay. Letter D, walang kahulugan ng mga salita. Ang tamang sagot ay letter C, maaaring may iba't ibang salita para sa isang tao o bagay. Number 39. Nakinig ang bata sa kwento tungkol sa oras. Alin ang nagsasabi ng nagustuhan sa kwento? Letter A, nagustuhan ko po ang bahagi ng natuto siyang ipagpaliban ang gawain. Letter B, may kwento po. Letter C, nasa papel po iyon. Or letter D, tapos na po. Ang tamang sagot ay letter A. Nagustuhan ko po ang bahagi ng natuto siyang huwag ipagpaliban ang gawain. For the last number 40, sinabi ni Ella, una, naglinis kami. Ikalawa, inayos namin ang aklat. Ikatlo, nagpaalam kami. Ano ang ginawa ni Ella? Letter A, nagbigay siya ng pangalan ng hayop. Letter B, humingi siya ng bagong aklat. Letter C, naglarawan siya ng kulay. Or letter D, iniulat niya ang mga pangyayari gamit ang natutuhang salita. Ang tamang sagot ay letter D, iniulat niya ang mga pangyayari gamit ang natutuhang salita.